maginawang bagyo, or at least most of these days. Pero dahil sa global warming at ang pagdami na ng tao, medyo di na ganoon kaginawang panahon. Kapag nasa mood at di gaanong kapagod ang papa ko, kinukwento niya kung gaano kaginawang bagyo nung mga bata pa sila. Bago ang aksidente ko sa basketball, gustong gusto ko ang ginaw ng lungsod, lalo na paggabi, kung saan minsan ay nagmimistulang usok ang hininga ko sa ginaw. Ngayong mahigit 1 taon nang makalipas, matapos ang nangyari sa pako, sinusumpa ko na ang mga gabing masyadong malamig. Sinusumpong kasi ang joints ko sa paa. Masakit, naninigas. Minsan nawawala pa ang pakiramdam ko mula sa ankle hanggang sa toes. Sa mga gabi o araw na ganun, di ako makapag-concentrate. Di makapag-enjoy sa kung ano man ang ginagawa. Bad trip magdamag. Inaasar nga ako ng kaibigan kong parang nire-regla daw ako pag ganun. Pero iniisip ko, buti pa nga pagregla. At least once a month lang. Ako kasi may panahong umabot ng 1 buwan na nag-iinertiyan pa ako. Kaya minsan nagtataka ang mga magulang ko kung bakit shorts at sando pa din ang paborito kong suot. Eh syempre, di naman braso at tuhod ko yung nalalamigan. Nakamedyas pa rin naman ako kahit ganun ang outfit ko. Hiplolo tuloy ang tawag sa akin ng kambal kong si Richard. Sa gabi kung kailan naganap ang kwentong ito, maginaw at umuulan pa. Isinara ko na ang bintana ng kwarto. Nakadobling medyas at nakakumot pa ako habang nagre-review. Pero wala pa rin. Yung lamig para bang tubig, tumatago sa tela at pinapalibutan ng aking kawawang ankle joints. Wala pang 15 minutes na hindi ako napapasuntok sa study table ko sa sakit at tinis. Bakit ba kasi ayaw mong ibabad na lang sa mainit ng tubig? Ang tanong ng kambal ko sa akin. Pagkatapos ng ika-100 dabog ko. Hindi nagre-review si Chard. Iba kasi ang seksyon niya sa year namin. Tsamba niyang iba ang professor niya sa pagkapareha namin ng subject. Kaya magkaiba ang schedule namin ng mga quiz at deadlines. Ayun, nakahiga siya sa top bunk. Pinapaikot ang bola sa daliri niya. Yung earphones niya nakasaksak sa isang tenga. Ayoko nga. Ang sabi kong may halong inis. Ilang beses ko nang pinaliwanag sa kanya na dihiyang sa akin yon. Pagkaahon kasi ng paa ko sa mainit na tubig, ang bilis bumalik ng sakit at mas matindi pa. Arte mo naman. Ang sambat niya. Nako, kung ibabato niya sa akin yung bola, napakiramdam kong gusto niyang gawin sa panahong yun, dudurugin ko ang mukha niya. Wala akong pakialam kung magiging magkaiba na ang mga mukha namin pagkatapos. Inilapag ni Kambal ang bola sa kama at bumaba siya. Suot niyang pangbahay yung lumang basketball uniform niya. Tastas yung tahi sa bewang ng jersey. At maliban sa sira na ang garter ng shorts, nawawala din ang lace nito. Hawak ngayon ng isang kamay niya ang shorts para di tuluyang malaglag sa sahig. Akin na nga, ang sabi niya. Umupo siya sa tabi ko at tumakmang kukunin ang paa ko. Alam ko na ang gusto niyang gawin. Mamasaihin niya ang paa ko. Sa lahat ng sinusubukan kong pagpapaalis ng sakit, yun na ang pinaka-effective na paraan. Kaso, yun din ang pinaka-distracting. Sa ibang araw, sasang-ayon ako agad. Pero may major quiz kami kasi bukas.
kailangan nakapokus ako sa pagre-review. Bilang kambal, nabasa ni Chard ang iniisip ko. Di ka rin lang naman nakaka-concentrate sa lagay mong yan eh, ang sabi niya. Kaya akin na. Nang maalis na ang sakit. At saka, nung Monday ka pa nagre-review okay na yun. Kailangan mo nang mag-relax. Malay mo, baka di ka makaquiz ng maayos bukas. Dahil sa sakit, at hindi dahil sa hindi ka nakapag-review ng maayos. Lumakas ang ulan sa labas. Napatingin kaming magkambal sa kisame. Na para bang inaasahan naming bibigay ang bubong at bubuhos sa aming kwarto ang balde-baldeng ulan. Yero ang bubong namin, kaya sobrang ingay ng dulot ng ulan. Kanina, kaya pang di pansinin pero ngayon, wala na. Maliban sa ingay, nakaka-distract din yung posibilidad na ilipa rin ang bahay namin. Sige na nga, ang sabi ko at pinatungan pa ako sa binti niya. Inirapan niya ako at tumawa. Ang arte pa kasi, ang sabi ng hirap niya. Tinanggal niya ang 2 layer ng medyas sa paa ko. Nagkaway siya sa harap ng ilong niya. Na para bang may umaaling aso na amoy. Sinipa ako ng mahina yung baba niya. Tumatawan niyang kinalkal ng drawer ng study table at inilabas ang isang maliit na boteng baby oil. Pinatakan niya ang bawat kamay niya at ikinalat niya sa palad at daliri niya. Napabuntong hininga ako nang ibinalot ni Kambal ang mga daliri niya sa angkel ko. Para bang pinukaw ng init ng kamay ni Chard ang 1 milyong karayom na nakabaon sa joints ko. Isinandal ko ang aking ulo sa likod ng upuan ko at pinaubaya na ang sakit sa magagaling na mga daliri ni Kambal. Sa madiing pagpisil ng mga daliri ni Chard at ang mala white noise na tunog ng ulan, narelax ako ng todo. Napaidlip tuloy ako. Nahimasmasan ako nang maramdaman kong may mainit na bumabalot sa ibaba ko. Tumingin agad ako. Iniisip na baka na-jingle ako. Subalit, pagtingin ko, ang 2 kamay ni Chard ang nakabalot sa akin. Oh, Chard! Iyaw ko sabay hawak ng mahigpit sa balikat niya. Loko ka? Oh, ayaw mo? Ang sabi niya. Medyo mahirap dinggin yung sinasabi niya sa lakas ng ingay ng ulan. Diba, ito naman palagi mong hirit pag minamasahe kita? Oo, tama siya. Mabilis kasi akong mag-init kapag minamasayan pa ako. Nang kumalma na ang puso ko, nag-register na sa utak ko yung sarap na ginagawa sa akin ng aking kambal. Makalipas sa mga oras na yun, ano, masakit pa ba? Ang tanong niya pagkatapos naming maghilamos at magbihis. Humina na ang ulan noon. Nung una, nagtaka ako kung ano ang tinutukoy niya. Tapos napatingin ako sa aking paa. Oo, parang sa mga nakaraang masahe. Milagrosong nawala ang kirot sa akin joints ng aking paa. Umiling ako sa kanya. Sabi sa'yo ang ngisi niya. At umakyat na siya sa upper bunk ng kama namin.
Chard, saan mo natutunan yung technique na yon? Ang tanong ko habang nagkumot na ako at humiga sa lower bunk. Dumungaw ang ulo ni Kambal mula sa kama niya. Sa internet, saan pa ba? Ang sagot niya. Talagang ginugol mo kung paano? Ang tawa ko. Di pa ako nakakabawi sa ginawa mo nung nanalo kami. Kaya nag-research ako kung anong magandang technique. So, ayaw mong gawin yung kagaya ng ginagawa ko? Ang tanong ko. Kunyari, nasaktan ako. Pero halatang pabiro. Marami kaming pagkakapareho ni Kambal. Mukha, pangangatawan. Pero siyempre, may mga pagkakaiba din kami. Nagkunot siya ng noo. Umiling. Di ko ata kayang gawin yun. Ang paggamin niya. Baka sa gigil ko, makagat ko langan sa'yo. Nagkulubot ako ng muka. Pabirong nandidiri. Oo nga pala, sa aming dalawa, siya yung hindi marunong kumain ng candy. Ako syempre, sinusup-sup ko hanggang sa maubos. Siya, inunguya niya na parang bubble gum. Na-imagine ko tuloy na ganun din ang gawin niya sa akin.